dear beloved, Boss Mike, Cervera. Pangulo na akin pong i-execute immediately sa mga susunod na araw. Ang una po, ang unang-una ko pong order na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director, hanggang District Engineer ng buong bansa. Oh. Kita nyo mga kababayan ko, lahat yan. Oo. Sibak. Oo. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating Pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni Yusek Claire kanina na clean sweep. Paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Nag-usap po kami ng matagal kaninang umaga. Sabi niya, linisin ang DPWH. Yan. At ito po ang simula. Yan. Pagkatapos po nito, tayo magko-conduct ng napakamasusing review. Nako, yan na. O, eto na mga kababayan na tayo daw po ay magkakandak ng masusing review sa mga empleyado, sa mga kawani. Ng lahat ng mga personnel. Ako po ay naniniwala na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Yun, mga kababayan ko. Kasama ho yung pakanan. Yung po may prinsipyo at nasa tama lagi eh. Di po ba? Doon po kay pakanan mga kababayan, abay, iba. Matindi mga kababayan. Doon lagi sa tama. Oo, hindi kumakaliwa mga kababayan. Yun, yung gobernador siguro mga kababayan, maraming kinakaliwaan. Kaya ganyan mga kababayan, hapit na hapit, ano? Baka naman baka naman tanong nyo kay gobernador, baka tulad ng iba, marami ring mga binabahayan. Ano? Tanong lang naman. Baka katulad nung gobernador dyan sa Mindoro, itong ibang mga politiko na maraming kinokondo. Nako, mga kababayan, alamin nyo, baka mamaya, isa na yung gobernador nyo na yan. Oh, kita nyo? Alam nyo, seryoso talaga. Oo, seryoso po ang ating gobyerno. Oh, dito po, tulad nito mga kababayan ko, sa balitang ito. Oh, eto, tingnan nyo, panoorin nyo ha. Seryoso po ang gobyerno na to. Biruin ninyo mga kababayan ko, pati proyekto ng ating First Lady, abay, win na lang yan ni Diskaya eh. Win na lang ya ho, mga kababayan. Tingnan nyo. Walang ya talaga eh. Tingnan nyo. Lady Liza Araneta Marcos ang bagong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Maynila. Nadiskubring may depektong gusali ng mga Diskaya rin ang kontraktor. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Walang ya, di po ba? Pati ba naman na proyekto ni First Lady hindi pinalagpas? Di po ba? Maricela, anong nakitang problema sa gusali? Jiggy, nandito tayo mismo sa loob ng tanggapan ng Film Development Council of the Philippines. Ito yung inayos sana na dapat ngayong araw na ang completion. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito tapos. Ipapakita ko sa iyo, Jiggy, yung isa sa mga highlight ng building na ito, which is yung cinema. Ang sinasabi sa atin, September 4, dapat tapos na ito. Pero makikita natin na ongoing pa rin ang construction. Nako, dapat pala yung kahapon tapos na. Pero ngayon, dahil itong swapang sa proyekto na si Diskaya, hanggang ngayon mga kababayan, asingko na, abay kumukumpuni pa. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano ka walang ya itong pamilya ni Diskaya na kumukontrata rito. Di ba? Kukuha lang ng kontrata. Tapos ang ginagawa pala, pinapasabkon niya. Galing, Galing-galing, Biruin ninyo yan. Ganyan ho. Kagarapal. Oo, itong contractor na to, sino kaya ang nito? Taga-tip, At balita natin, isa doon sa mga nakausap natin na construction worker kanina, mukhang ang target September 15 pa matatapos. So, hindi na sila umabot sa deadline. Bukod dyan, inikot din ito kanina. Kasama nating nag-ikot si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kita nyo, tulong-tulong na ho sila mga kababayan eh. Kaya gawin na rin natin yung ating ambag. Si Attorney Claire, si Yusek, di po ba? Na kinaiinisan ni Libayan. Buti tumigil-tigil na yan. Tumigil-tigil na ba? Mukhang natameme na sila.
Mukhang tumikom na yung mga bibig ng mga ng mga hindi ko naman sinasabing mga kamukha ng kabayo yan, ano? Hindi ko sinasabing ganun, ha? Oo, si Norman Mangusin yun. Di ba? Tumigil na ba yan? Mga yan? Mga kababayan ko? O, sige, tuloy. Nakita natin na hindi pulido yung finishing ng elevator. Nako! Yung ibang mga kwarto, cement finish instead Nako! na naka-tiles with Kaya si First Lady mismo, pumunta, abay, in-inspection ni First Lady, mga kababayan, yung po sanang pakikinabangan na para sa mga proyekto niya. Proyekto para sa mamamayang Pilipino, mga kababayan. supposedly, yun yung design na nakalagay dun sa original na plano. Pag lumabas tayo ng building na ito sa Intramuros, walang alulod. So, Kita nyo, ang kakapal ng mga mukha talaga. Walang alulod, mga kababayan. Pero alam nyo, yung pong kubra ng kwarta. Grabe, di ba? Kahit hindi pa tapos, nakokobra na. Ay, diskaya. pag umulan, magiging problematic siya. At kagaya Correct. nga ng Ay, magmamantsa yan. Kung walang alulod, mga kababayan ko, magmamantsa yan. Sigurado yan, mga kababayan. Makikita nyo, latak-latak yan. Yung tulo pong naiipon, magiging, yun, lumot na siya pong dudumi dyan. Kita nyo? Buti pa ako, alam ko kung paano gagawin dito eh. nasabi mo, na-discover na ang contractor din pala dito ay yung Great Pacific Builders na mga diskaya rin. Kita nyo? Diskaya na naman. Grabe, no? Tindi ni Diskaya. Tapos sasabihin niya, ilan ang empleyado nyo? 200 lang po. Paano mo na sasabay-sabay yung napakaraming proyekto kung 200 lang pala yung iyong tauhan? Ayun naman pala ang ginagawa, kukunin, gagamitin yung kanyang lisensya para po, mga kababayan, ang mangyari ipapasabkon niya na lang, iba gagawa, hindi po talaga yung kumpanya niya. Kaya nga ang tanong kanina, ang tanong diyan ni Attorney Claire, taga ano ba kayo? Kay Diskaya, parang ganon. Ang sagot ay hindi po. Ayun na nga, pinasabkon, mga kababayan. Ang nagmamay-ari. Ngayon, si First Lady Liza Araneta Marcos, pagdating namin dito, inabutan namin siya na umiikot din dito sa building. Pero Kita nyo, sipag ni First Lady, Si First Lady umiikot sa mga proyekto na papakinabangan ng mamayang Pilipino. Si Sara Duterte umiikot-ikot sa buong mundo para siraan ang bansang ito. Magkaiba talaga, mga kababayan ko. Magkaiba yung First Lady at saka yung Vice Presidente. Yung First Lady, gumagawa ng mabuti. Gumagawa ng mga proyekto, tumutulong kay Pangulo para po makinabang tayo. Ito namang si Sara Duterte, walang ginawa, hindi na nga nakakatulong, nagnakaw pa. Hindi na nagkasya yung pagnanakaw, ayun, naninira pa sa ibang bansa. Ganyan po, mga kababayan, ang pagkakaiba ng may pagmamahal na totoo sa bayan at yung ang gusto lang, yung kanila lang. Yung pagmamahal lang sa sarili at yung interest lang nila ang mahalaga. Yan po yung Sara. Hindi ko sinasabing si Sara Diskaya. Si Sara Duterte, si Buday. Ang tinutukoy ko, mga kababayan ko. Di po ba? Balis na rin siya agad, so hindi natin siya nakausap. Pero isa nga siya doon sa mga nagbabantay ng proyektong ito. Kita nyo, si First Lady pang nagbabantay, Aba, kita nyo, hands-on ho, yung First Lady natin. Di ba? Hands-on po eh. Di ba? Tuloy. Ang halaga ng reconstruction nitong building na to nasa mahigit 107 million pesos. Pakinggan natin ang sinabi ni Sabi, ang tindi, ilan? Magkano yan? Ang mahal, Ito, ang halaga ng reconstruction Magkano? ang nagmamay-ari. Ngayon, si First Lady Liza Araneta Marcos, pagdating namin dito, inabutan namin siya na umiikot din dito sa building, pero umalis na rin siya agad, so hindi natin siya nakausap. Pero isa nga siya doon sa mga nagbabantay ng proyektong ito. Ang halaga ng reconstruction nitong building na to nasa mahigit 107 million pesos. Grabe, mga kababayan, 107 million para lang sa construction. Mga kababayan naman, laki nun. Sa totoo lang, building na yan eh. Pinto-pintura na lang yung iba dyan.
Oh, di ba? Pipintura ka na lang. Aayusin mo na lang yung iba. 100 million mahigit. Walastik. Mga kababayan, hindi na lang nagpatayo ng bagong gusali, ano? Eh, yung gusali na yan, mga sinauna pa yan. Inabutan pa ng mga lolo't lola natin yan. O, mga kababayan, yung mga lolo, yung mga nanay ng mga lolo't lola natin. Panahon pa ng Kastila ito, mga kababayan eh. Oh, tuloy. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Ang isa pang nakikita dito ay malamang na yung ibang kinatawan ng DPWH ay nakikipagsabuatan sa mga contractor. Kita nyo, mga kababayan ko, nakikisabwatan ng mga taga-DPWH. Oh. Sabi nga natin, nabanggit ko kanina, nung dumalo dito si First Lady, kasama niya noon si Secretary Manny Bonoan. Hindi natin sinasabi na si Secretary Manny Bonoan dahil hindi naman siya nakapirma sa kontrata. Oh. But may pagkakataon kasi na sila mismo din yung nagbigay ng kung sino mga taong pwedeng gumawa. So, yun, maaari may sabuatan. Yan, mga kababayan, eto na nga. Eto, meron pa isa. Oh, pasok. Oh. Saling nasa aking likuran ay ang Philippine Film Heritage Building dito sa Eto, yan. Manila at Perso Oh, yan na. Oh, yan, oh. Dito. Yan. Oh. Gobyerno. Yusek Claire, what can you tell us about what we're seeing right now? Yan. Kita nyo naman, di ba? Bakit nangako? Oh. Kumbaga, dumaan to sa negosasyon, na dumaan to sa pakikipag-usapan. Oh, kita nyo, pati si Atty. Claire talagang nangingialam na para lang ho sa mga proyekto ng gobyerno. Yan po, dapat magtulungan. Ano po? Oh, buti pa si Yusek Claire tumutulong. Yung pong vice presidente nando doon. Oo, pa-check-in lang. Pa-shopping lang. Oh, di ba ba? Oo, payaw-yaw-yaw-yaw lang. Ano? Yaw-yaw lang ng yaw-yaw. Ano po? Oh, kita nyo mga kababayan ko. Ito, tingnan nyo, tumutulong. Tapos September 4, 2025 dapat natapos ito. Ah. Bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang itsura niya? Yan. Kaya tuloy na question siya eh. Bakit ang dami-dami yung kinukuha ang trabaho, lahat ba yan ang tatapos nyo? Yan ang tanong. O, Diskaya, sumagot ka. Ang dami mo raw, kinukuha trabaho, hindi mo naman natatapos. O, tuloy. Okay? Magtanong nga tayo dito. Sir, saan kayo nagtatrabaho? Yan, saan kayo nagtatrabaho? Kay Diskaya ba? Anong kumpanya niya, sir? Anong kumpanya nyo? Sabi ni Yusek. Talaga naman, sumugod sa construction site, mga kababayan, Oo, sabi ni Mia rito. Buti pa si Yusek Claire, may pakinabang. Si Shara, wala. Yan, Sir, saan kayo kumpanya? Ha? Theater box? ano yun? Shutterbox. Hindi yung kay Diskaya. Sabcon nga, mga kababayan. Sabcon. Pero mga kababayan, humihirit pa. Opo, humihirit pa itong mag-asawang Diskaya. Pasok! Tara! Due process nga ang hiling ng pamilya Diskaya. Nak ng pating due process daw! Kasi nga ho mga kababayan, kahapon, kahapon ba yun? Nung sinugod po, yung kanyang bahay, ng mamamayang Pilipino, kulang na lang magaya ho sa Indonesia na sunugin yung bahay niya, eto na. Mga kababayan, pasok! Na iaapila ang kanselasyon sa mga lisensya ng 72 construction companies. Yan. Samantala, may Samantala, kapalit na ang nagbitiw na pinuno ng board Ay, na buti nagbibigay ng lisensya sa mga contractor. Yung mga nagbibigay ng lisensya. Ito yung Philippine Contractor Accreditation Board. Yan yun, PCAB. Ayan, Philippine Contractor Accreditation Board. Yan po yung nagbibigay po ng lisensya na di umano, mga kababayan, abay may under the table. At hindi po libo, milyon para makakuha ka ng lisensya. Walastik na yung mga taga-PCAB. Ang kakapal din ng mga mukha, Ang kakapal din ng mga mukha. Tuloy. Katutok si Oscar Oida. Yan, sige na! Hindi lang galit ng ilang grupo ang hinaharap ngayon ng mga Diskaya. Dagdag din sa mga problema nila ang pagkakansela ng kanilang mga lisensya. Patay, mga kababayan, eto pa, Mga kababayan ko, paano na kaya yung mga kontrata ng mga Diskaya? Ano kaya mangyayari? Paano na yung mga
na ibigay nilang SOP? Paano na ho yung naibigay nilang mga advance? Paano na yon? Milyon-milyon po ang halaga niyan. Yung mga advance na nabigay nila. Diba? No. Paano na yon? Mababawi pa ba? Naku, patay na. O, tuloy! Na-inisyo ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB para mag-qualify na mag-bid sa mga proyekto. Sabi ng kanilang abogado. Attorney! Oy, attorney! Ito, aamin po ako ha. Magtatapat po ako sa inyo. Alam nyo naman ako, tapat ho ako sa inyo ha. Mga kababayan, huwag kayong magagalit. May pagtatapat po ako sa inyo. Oh, ha? May pagtatapat po ako sa inyo. Huwag kayong magagalit ha. Si attorney ho, malapit ho sa akin ito. Attorney! Ano na? Attorney! Putik na. Ikaw pa'y nagtatanggol dyan. Oo ha. Malapit na malapit po sa akin ito. si attorney. Attorney Samaniego, mga kababayan ha. Eto na. Pasok. Mason po ito, mason ha. Ito na, attorney. Huwag kang mag-alala, trabaho lang yan. Oo, walang personalan. Iiwasan ko ha. Siyempre mga kababayan abogado lang naman Siyempre, gumagawa ng ginagawa niya lang naman yung trabaho niya bilang abogado, ano? Ito na. Attorney. Yuhu! Opo, eto na. Iaapilan nila ito dahil hindi anya sila nabigyan ng sapat na panahon para makapagpaliwanag. Hindi po kami naniniwala na dapat kansilahin ng ganun-ganun na lang na walang pagdinig walang wastong pagdinig base sa dokumento. Alam niyo naman yung nangyari kay ma'am, no? Ma'am Sara, medyo pressured na siya. Pwede ko bang kampihan ito? Hoy, Direk Freddy. Hoy, sa mga hindi pa nakasubscribe kay Direk Freddy, puntahan nyo to. Tatawa ako dito. Kaibigan ho natin ito, mga kababayan. Ito medyo may ibubuko naman ho ako. Isa ho ito sa matulunging tao. Ano po? Matulungin po yan, mga kababayan ko. Nakakasama ko po yan sa mga outreach program. Noong pong mga pandemya, nagkaroon ng mga pagbaha-baha, ng mga sunod-sunod. Mga kababayan, isa po yan sa kasama naming mga tumutulong. Ano po, mga kababayan, matulungin ho yan. Matulungin po yan tuloy na. So, kulang sa tulog, pagod, dire-diretsong pagtatanong. Kayo naman ho. Hoy! Loko ka! Loko ka! Kaibigan natin to. Ito na. Sige na. Lumagay sa kanya. Mahihirapan din ho kayong sumagot. Maaari namang dapat natulog muna. Dapat natulog muna, attorney. Yung kliyente mo, kaya tuloy tinira ka ni Direk Freddy Dapat, pinatulog mo muna tong dalawang ito. Di ba? Gagawa-gawa. Hindi dahilan yun. Basta, tinira ko yan. Talaga ba? Di ba mga kababayan ko? Totoo naman. Hindi naman dahilan yun. Ulitin ko nga. Siyempre yung abogado, kinuha para ipagtanggol sila, no? Normal lang ho yun talaga. Nagulat talaga ako Nagulat talaga ako. Puta si attorney, pagsalita, pagtanggol, abogado. Tumawag ako kagad sa kaibigan namin. Uy, bakit nandun si June? Bakit nandun si attorney June Samaniego? Pinagtatanggol si, Sara Diskaya. Walastik. Wala, bahala siya dyan. Ganon Basta, doon tayo sa tama. Tama nga naman, di ba? Puta, paano hindi ka matatawa? Yung ating binabanatan pinagtatanggol ng kaibigan natin. Walastik. Tara. Umapila ang mga diskaya. Ayon kay Secretary Cristina Roque. Yan na, humihirit. Umaapila na mga kababayan. Umaapila na ho umaapila na. Sige na. Kalin ng Department of Trade and Industry na nakakasakop sa PCAB. Nako, humihirit pa mga kababayan. Dahil nga sinuspindi mga kababayan yung kanilang lisensya. Paano na ngayon mga kababayan
yung mga kontrata nila, yung pong mga naumpisahan nila, yung mga hindi pa natatapos na proyekto nila. Nako, mga kababayan, mukhang malabo na, no? Malabo na ho, mga kababayan, na mangyari pa, na magawa yun. At eto pa, masakit. Meron pa ako nabalitaan. Isa. Meron pong mga joint venture si Diskaya na nag-advance na ho yung pong mga iba. Binigay na ho yung pera daw di umano kay Diskaya. Paano yun? Ha, mga kababayan, paano yun? Di ba? Alam nyo naman ako na marami hong nakapaligid ho sa aking mga abogado. Marami tayong mga kaibigang mga abogado, mga kababayan. Marami hong chismisan kapag nagkwekwentuhan, nagkakape kami. Oo, nga pala, nung nakaraan nga, nakalimutan ko, may meeting pala kami ni Attorney Bueno. No? Nawala sa isip ko sa dami ng ginagawa ko. Eto na. Sabi ni Roque, posibleng madagdagan pa ang kumpanyang tatanggalan ng lisensya. Patay na mga kababayan, dami pang matatanggalan ng lisensya. Well, kasama na siguro yung Wawaw, ano? Yung mga lahat ng pag-aari ni Diskaya. Sana pati yung pag-aari nila Bongo, yung CLTG, mga kababayan, ano? Dapat yun, mga kababayan, tanggalin yun, Oo. Oh. There are companies that have also violated the same violation, or they don't follow the rules, then they will definitely be, their license will also definitely be revoked. Tinanong ang kalihim kung ano ang mangyayari sa mga ongoing project ng mga natanggalan ng lisensya. Yan, ang magandang tanong yan. Ano nga ba mangyayari doon sa mga natanggalan ng lisensya? Yung pong mga ongoing na project, yung pong kasalukuyang ginagawa pa, ano kaya mga kababayan, ano? I'll get back to you on that. No? Ako, hindi pa masasagot. Oo. Kukuha na ako ng lisensya. Sige na, kumuha na. Nag-uusap pa kami ng but they're suspended for now. From DPWH? So they're suspended from, of course, getting new projects from DPWH. Kinumpirma rin ni Roque na may naitalaga ng kapalit ng nagbitiw na executive director ng PCAB na si Herbert Matienzo. Eto mga kababayan, Eto daw ho mga kababayan, yung pong kumakamada naman para ho makakuha yung mga kontraktor ng lisensya. Ito po yung direktor ng Philippine Contractor Accreditation Board ng, yan siya, ng mga kontraktor. Diyan po kumukuha ng lisensya. Naku mga kababayan ko. Oo, inabot na pala tayo ng napakahabang oras, mga kababayan. Bago sana tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyo hong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe para ho mga kababayan alam nyo na, sipagin ako lalo. So muli mga kababayan, paalam muna tayo, mag-almusal muna tayo, magkape muna tayo, kumain ng pandesal, bumili ng tagbi 20 pesos na sopas, 10 pisong pansit, 5 pisong pandesal. Naku mga kababayan, kasya na sa amin ni Jan Angeles yan. Tagda 2 pandesal lang mga kababayan, okay na At meron kaming paghahatian na 20 pesos na yung pong paborito niya yun, sopas, na may sahog na mga manok at saka yung mga atay ng manok, ganun mga kababayan. At saka samahan na rin mga kababayan ng pansit. Nako, sarap. So muli mga kababayan, hanggang dito na lang. At magkita-kita po tayo sakali mamaya. Ako po ang inyong lingkod. Opo, Mike Cervera na lagi nagsasabing maraming salamat sa pagsama at nagsasabi ring mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.